Sa Coastal Road Project po, yung isa po yun sa kinausap ko si Secretary Dins one-on-one about it, yung mga request ni Kong. So, isa sa mga request din ni Kong yung about sa Coastal Road. Tapos, napag-ano kasi niya din sa amin na ano kasi sa Coastal Road, yung pagbisita ni Secretary Dins, nakita po niya na may mga ano lang, poste-poste, tapos putol-putol. Tapos sinabi ko sa kanya, about po yan sa Coastal Road, na isa po sa request ni Kong about for funding din. Tapos napagtanungan niya yung details about it. So yung Coastal Road Project po kasi, nag-start yun 2018. Tapos yung target ng DPWH Region 10, since it's a big ticket project, 2035. Tapos yung kailangan ng budget doon is 18 billion. 18 base to sa data ng DPWH Region 10. So 18. Out of that 18 billion, may yung parang na fundingan almost 4 billion. So ito yung sinasabi ko kay Secretary Binsa. Tapos so 2018 siya nag-start yung Coastal Road Project. Tapos yung target ng DPWH Region 10 natapos yun is 2035. Tapos yung total budget for that is 18 billion. Kasi may 6 na bridges pa na amounting to 6 billion. Out of that 18 billion, yung napondohan na is almost 4 billion. Tapos may kulang pa na 14 billion. Pero ma'am, yung project na yun ba, succeeding years, meron na bang budget? Multi-year, isa yun sa priority project ng DPWH Region 10. It's a multi-year project, so expectedly, dapat every year may pondo siya. Tapos yun yung kinausap namin si Secretary Vince kasi ko muna yung budgeting process ha. Okay. Yung eto magsa-start sa agencies, pagpapasa sa DBM, tatapos pasa sa Office of the President. Yun yung lalabas na NEP, yung National Expenditure Program. But it's not necessarily mean kung yung NEP lalabas sa GAA. Kasi yung NEP, dadaan pa yan sa series of 3 readings sa Kongreso. Like sa House of Representatives na 3 readings, yun yung General Appropriations Bill. Tapos dadaan pa sa Senate na readings. After the Senate, BICAM. After that, BICAM is ratification ng both houses. And then last one is the GAA. Magiging law na siya na ito na talaga yung budget ng Republika ng Pilipinas. So yung nangyari, nag-submit yung DPWH Region 10 for mayroong budget sa NEP. So NEP from the Office of the President down to the Congress na 500 million for 2026 para sa coastal project ng Iligan City. Yun yung sa may Barangay Tibanga at saka Barangay Tuminubo, banda. Tapos, after that series of readings, pinaglaban yun ni Kong kasi biglang kasi madami yan, biglang mawawala, ganun. Tapos, na-retrieve, so, at 350 million. So, umabot siya sa Senate, 350 million. Kaso, pagdating sa BICAM, dahil din medyo magulo yung pangyayari ngayon, nakat yung budget ng DPWH. So, I guess, during the BICAM, nakat siya ng 90 billion. So, all over the country, madami mga projects yung hindi na napondohan at saka isa na yun yung Coastal Road. For this year, ma'am? Yeah, for this year. So, it's very unfortunate. So, nagpadala ng sulat si Kong kay Secretary. Tapos, kinausap ko si Secretary na yung budget this year talaga, Sec. Tapos, sabi naman niya na titignan niya kasi gusto din ng DPWH Central Office under the leadership of Sec Dizon na mapagpatuloy talaga yung naumpisahan na, yung mga unfinished, dapat talaga mapondohan. So, meron naman tayong positive commitment niya na kasi nakita niya mismo na kailangan talaga. So, in fact, for that Coastal Road Project, kasi usually problema ng mga madidelay na projects, yung mga road right-of-way at saka resettlements. Nag-start na tayo mag-coordinate sa LGUs. Kasi gusto sana ni Kong na may end kasi yung Coastal Road, which is in Tuminubo. Yung opening dyan is yung Barangay Santa Filomena, tapat ng St. Peter's. Yeah. So, nagpapatulong kami sa LGU din na for that
pag-negotiate din sa mga residente kasi eventually mas okay kung ma-start na yung opening para tuloy-tuloy na sana yung project. So, nag-start na kami ng coordination meeting sa LGU. So, with city planning at saka yung committee chair ng infrastructure, si Councilor Derek Xiao. So, kami yung nag-uusap din kasi ako yung chief of staff at saka siya yung infra chair. Tapos, dati din kaming magkaklase sa high school. So, mas natuwa kami kasi nag-start na talaga yung coordination between the LGU and the Congressional Office kasi gusto din namin na walang redundant na projects at saka yung mga madedelay kasi lalo na yung mga flood control minsan kasi madedelay talaga siya dahil din yung problem right of way at saka resettlement ng mga tao so kailangan namin yung LGU malaking role kasi yung gagampanin nila